Gawin na pong 1 million pesos ang premyo. Ang tindi. Maraming salamat, Chairman, MVP Group of Companies. The 400,000 plus 20%, hindi lang pala 20%. Sa second place naman yan. 400,000. Naging kalahating milyon, partner. Yes, dito sa second place. For the second place. Oo. Sa individual yan, ha? Oh, individual to. Individual general classification. While from 200,000 or from 300,000, no, magiging 350,000 na ang magiging pangatlo. Yes, at hindi lang yan, Coach. Hanggang sa 10th placer, no, dinagdagan yan ni MVP. Sa 10th place, 60,000. Not bad. Sa 9th place, 70. Sa 8th place, 80. Sa 7th place, 70,000. 6th place, 100,000. 5th place, 120,000. At saka pag nagpang-apat ka, no, yung medyo masama ang loob mo, hindi ka nakapasok doon sa tatlo, wag nang sumama ang loob mo. 220,000 pesos pa rin yan. Ayan, napakagandang balita niyan kagabi. Pinagpuyatan natin, hinintay natin kung ano yung sinasabing good news. At ito nga pala yung good news. Ano? So, mga Salamat din kaibigan. tayo sa Hilton, ha? Uy, oo. They hosted our sponsors in Media Night yesterday. Hilton, Clark, thank you so much. So now, sabi nga itong Pangasinan, ano, marami itong na-produce na mga champions dito sa makasaysayang at napaka hinihintay na karera every summer. Kaya nga pag sinabi mong kampiyon ito, ay alam nila medyo talagang dapat itong gayahin, dapat itong idolize ng ating mga up and coming riders, ano. Sino nga ba ang ating mga dating mga kampiyon dito? Dwayne Badwa. Partner Randy Kaluwag, ano? 21 Pangasinan Cycling Champions po ang recorded. That's according to Manong Jess Garcia. Lagi natin kukwentuhan niya pag nasa Pangasinan tayo, lalo sa Pangaldan, ano? At kasama rin dati natin sa race yan, ano? At race organizer to, if I'm not... itong si Manong Jess Garcia and the singing cyclist. Siya po ang kauna-unahan po, mga kaibigan, ano, noong 1957, a year after the establishment of our foundation of Turo Luzon. Ito po si Rufino Gabot of originally Lawak, Pangasinan, na ngayon ay under ng Manawag, Pangasinan, then followed by Mamerto, Eden. And then in 1962, yung taga-Lingayen din, si Edmundo de Guzman, 1963, Gonzalo Recodos, at ito nga, noong 1973, no? After the 4-year lull, ito si Jess Garcia Jr., then followed na naman ng mga succeeding Tour of Luzon, Pangasinense riders like si Teodorico Rimarim, at itong si Samson Etrata, Modesto Bonzo, at in 1977 nga, the first Tour of Luzon, Visayas, Mindanao, won by Jess Garcia. Not to mention pa po yung mga Marlboro, no? Sa Marlboro, Jacinto Sicam, back-to-back champion yan, ano? From San Manuel, Pangasinan, and then Romeo Bonzo, Western Pangasinan, at itong si Ruben Carino na kababayan nitong si Manong Jess. Carino Brothers yan, eh. Carino Brothers, Yeah. yes, partner, yan ang sinasabi. By the way, 4 na taga-Mangaldan na national champion sa cycling ang nandyan from Mangaldan, Pangasinan. Ilan ba yung Carino Brothers niya? Mapagmahal yung mga yan. Mapag-Carino yung mga partner, ha? Of course, Carino Brutal, enumerate natin ang mga Carino Brothers. Batch yan, eh. Ang batch ni Ruben at Samson Carino. And then yung mga modern time Carinos, eto na nga si El Joshua at of course, tatlo lang ha. Si El Joshua Carino in 2018 sa Le Tour de Filipinas, at itutuloy natin, no, noong 1990, ang pinakahuli kasing naging kampiyon sa Marlboro Tour, ano, na Pangasinense, ito si Bernardo Llantada. Hindi pa ho natin nabanggit si Pepito Calip ng 1985. Hindi mo pwedeng kalimutan si Pepito Calip, partner. Yes. Mamaya-maya, hindi man tayo dumaan sa Tarlac at sa Nueva Ecija, 2 of those hotbeds na pinanggagalingan talaga ng mga cyclists. Tatanungin ulit kita dyan mamaya, no? Okay. Maraming salamat, Dwayne Badwa. Now, going back to this race, no? Partner, pag nakikita natin 174 kilometers, kasama ba ang
first 5 kilometers na neutral zone kapag nire-report natin ang ating distansya? Actually, hindi siya kasama no sa official na tatakbuhan. Kaya nga meron siyang bawas ano. Ang official lamang ay yung nabanggit natin kanina na 168 or 163.76 kilometers race distance. Yung tinatawag na 174.5 kilometers, that's the route distance, no? Ibig sabihin, yun yung total pa ring pinadyak ng ating mga karirista, ng ating mga riders. Pero yung distansya na kung saan ay talagang magpupukpukan na sila officially, ito ay total of 163.76 kilometers. Ito partner, no, meron tayong reported na 12 na gusto nang kumawala dito, no, or early on. Medyo maaga pa to. May kita naman natin that the peloton is still there. This is a very, very short distance. Pero ito yung mga, susubukan natin. Ika nga, maaga pang gustong makipagbunuan, no? Para, ika nga, gusto ng mamuhuna, no? Ng maaga. Oo. At alam mo, usually yung mga ganitong ruta, coach, ano, mga patag, lagi yan ini-expect ng ating mga fans, even ng mga talagang tagasunod sa cycling na ano yan, bunch finish ano. Pero sa lagay natin ngayon with Jude Dayong ahead by 4 minutes, no? Kailangan na nating magsugal, no? Kailangan na nating sugalan to, sabi ng mga Pilipino. Kaya every now and then, meron talagang nagtatangka, malay mo, makuha nila yung stage at makatapya. Katulad nitong si Jeremy Lizardo ng Standard at saka si Junel Carcueva ng MPT Drive Hub. Kita mo nakapasok sila sa top 10. Dati nasa outside the top 10 sila. Ngayon, nasa number 8 at nasa number 9 na itong si Junel at saka itong si Jeremy. Partner, biglang nag-fast forward ang utak ko. No, nag-off the saddle itong mga to, 20 seconds. Ha? Nandito pa lang tayo sa New Clark City. Off the saddle, lahat na siklista, paano May 1? Ilang kilometro yon na paakyat ng Baguio City? Talagang advance kang mag-isip, coach, ano? Nakita ko lang nakita ko, oh my God! Yan ay tinatawag lang na mid-level or mga low-level climb, no? Ano lang yan, no? Mga mahaba yung akyat, pero hindi naman ganun kataas, ano? Low-level climb para sa mga siklista yan, mga karirista. Pero alam naman natin, no? Wala naman yung 20 seconds na yun, ano? Pero talagang ang tindi, tumayo lahat no? Tumayo lahat. Off the saddle. Ang saddle, sa cycling turf, yan yung upuan. yes. So oo. off the saddle, walang nakaupo. Yes, kasi nga bubuelo daw sila eh. Yan kasi yung tinatawag na banayad, no, na akyat na tinatawag ng mga siklista. Pero yun nga, sinasabi mo, May 1. Sa May 1 po, magaganap po ang Queen Stage mula sa Lingayen hanggang sa Baguio. Yun na po ang tinatawag na magkakasubukan, no? Magkakaalaman sa akyatan. At titingnan natin dito, sinasabi nilang all around daw itong si Jude Dayong ng Korea dahil nga dito sa sprint, talagang wala. Hindi makuha sa kanya, hindi maagaw yung yellow jersey na buhat pa lang nung stage 1 ay tangan-tangan na nitong si Jude Dayong. Alam mo partner, every time pinag-uusapan natin yung Baguio City na yan, ano? Actually, the big names of Philippine cycling, lahat yan nagiging batikan dahil sa tindi nila. No, sa tindi nila sa pagbaba at pag-akyat ng Baguio City. Nung araw 8-8 yan no? Umiikot talaga sila sa lahat ng zigzag roads bago umakyat ulit ng Cannon Road. So it's from Baguio to Baguio. Two things that you'll have to think about. Number 1, the acceleration going down. Umaakyat daw sila, sabi ni Mang Paking. Sabi ni Mang Paking, Coach Alan, hindi ka maniniwala, 100 Gs. 110 kilometers per hour sa padyakan pababa ng Baguio as their maximum. No? Pero on the average, nasa 90 kilometers per hour. Isipin mo yung pababa, tapos bigla na lang yung lakas mo paakyat. Can you imagine that? Yun nga coach, ano? Kasi sabi nga niya, skills yan. Hindi pwedeng magpreno ka dyan. Kaya even yung mga